Eto na, mga project ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City, especially ang unang distrito. Sinilip na po nitong mga Makabayan Block or Makabayan Congressman, sa pangunguna ni Congressman Tino. At meron na siyang resolusyon na ipapile para imbestigahan itong bilyong-bilyong project ni Duterte noong panahon ng dating Pangulong Duterte. So itong 4.7 billion na meron ng ebidensya at dokumento si Congressman Tino ang kanyang inuuna. Kaya posibleng kasama na ito dun po sa matagal ng pinag-uusapan na 51 billion pesos na napunta sa Davao City, especially sa 1st District, noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po ninyo itong report na ito. At ito yung detalye dahil hindi lang ho press release ito. Nag-press conference pa si Congressman Tino dito ho sa isyong ito na kanyang nadiskubre at ebidensya. Umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing. Wow. No? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abo Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamayari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya
At ang Alfredo Builders ng half-brother ni Senador Bongo Naku, naloko na. ay kasama raw sa joint venture ng Raleigh Construction at Genesis 88 na pagmamayari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ng mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Wow! Paano ngayon yan? Dokumentado. Ipinakita sa isang malayang press conference ni Congressman Antonio Tino ang mga kontrata, pangalan ng kontraktor, magkano. Ayan. Ito hong na-discover ito, sabi niya partial lang, 4.7 billion. So Congressman Pulong Duterte, ipaliwanag mo ito. At hindi ka makakaiwas dito dahil yung iyong kasamahang congressman ay magpapile ng resolution and aid of legislation, iimbestigahan ka. So, ito na ba yung kasama sa 51 billion? Tulad ng tinanong ko kaninang unfinished business? Hindi pa na ipapaliwanag sa publiko during Duterte administration? Kasi yung pong 51 billion pesos, kung ginamit ng tama, maunlad na ang Davao City. Mayaman at hindi na binabaha dapat ang unang distrito ng Davao under Duterte. Bakit binabaha pa rin? Matraffic pa rin. Yung Matina at saka yung Davao City, naikot ko po yan dahil ako'y halos 15 taong pabalik-balik sa Davao ng mga panahon yun. Kaya alam ko yung mga lugar na yan. Matraffic talaga dyan. So, anong nangyari? So, ito po ay galing kay Tino, hindi galing sa akin. Binabalita ko lang. Alam ko magagalit ang mga DDS na mga saradong isip. Pero wala tayong magagawa. Pinagpapaliwanag siya. Dapat niyang ipaliwanag. People's money ito. Ito yung nagpapatunay sa duda nitong mga congressman ito, ni Congressman Tino, na hindi lang sa Marcos administration 2022 hanggang 2025 nagkaroon ng korupsyon sa flood control na siyang pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos during Duterte administration. Kasi hindi naman makakakuha ng ganyang kalaking pera at mga project si Congressman Pulong Duterte kung hindi dahil ang kanyang ama ay presidente ng panahon yon. At kung yung mga gunita, yung Undersecretary Cabral, na ngayon kasama ng rekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, ay umamin doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na meron siyang alam at meron talaga siyang ilagay na pondo na nagkakalaga ng 51 billion sa Davao City noong panahon yon. Si Cabral na Joseph Corporation ay maraming alam kaya siya sinasangkot. Joseph Cabral po yun. Di ba? So, kung yung mismong DPWS ay umaamin na merong ganong halaga sa Davao City, ngayon na-discover ni Congressman Tino ang mga dokumento, pangalan ng kontraktor at kung magkano, na hindi malinaw kung saan ginamit. Mukhang mayroon daw ghost project. Ang nakakalungkot dito, may mga project, dalawa ang kontraktor, dalawa ang amount. Wow! Ano yun? So, ito ho ay pagpapatunay, hindi ko sinabing guilty na, pero ito ine-expose na. Dapat si Pulong Duterte huwag pikon. Ang mga Duterte at DDS huwag kayong pikon. Kayo'y magpaliwanag dito sa expose na ito. Dahil ito ay pinaninindigan ng congressman with document. Pinakita naman sa press conference. Kasi hindi ho magpapatawag ng press conference ang isang opisyal kung walang dokumento. Inilatag sa media ang mga dokumento sa pagdududa. Initial pa lang, 4.7 billion. Abay, malaki pang hahanapin. 51 billion yan eh.